linggo sa Go Negosyo, Kaya Mo! Mga suki, ramdam na talaga natin ngayon ang summer. Kaya naman narito po ang ilang mga napapanahon na business na pwedeng-pwede ninyong pagkabalahan. Samahan nyo kami at salubungin natin ang Flores de Mayo sa Dangwa Flower Market, kung saan matatagpuan ang pinakamalaking supply ng mga bulaklak. At abangan, sama-sama natin i-congratulate ang Go Negosyo founder na si Mr. Joey Concepcion sa pagsali niya sa eksklusibong Presidential Summit on Entrepreneurship ni US President Barack Obama. Welcome to another episode of Go Negosyo. Alam ko pong feel ninyo mag-relax at mamasyal ngayong summer. Pero kahit anong panahon pa po yan, handang-handa kami magbigay sa inyo ng tips at tulong tungkol sa business. At kung naghahanap naman kayo ng pagkakaabalahan ngayong bakasyon, naku mga suki, dito lang po kayo sa Go Negosyo at siguradong may matututunan kayo. Ako po si Gladys Reyes Someru. Ito ang mas pinalaki, mas pinaganda at mas pinabonggang negosyo partner nyo ang TV. Ito po ang Go Negosyo, Kaya Mo, tagumpay sa kahirapan. Nako, obvious na talaga na bakasyon na dahil nakikita natin ang mga chikiting natin na naglalaro, naghahanap ng mapagkakaabalahan ngayong summer. Pero alam nyo kung iisipin natin, okay talaga na market ang kabataan, lalong-lalo na ngayong bakasyon, di ba mga suki? Habang hindi sila pumapasok sa eskwelahan, pwedeng-pwede silang mag-summer lessons para sa iba't ibang subject. O kaya naman kahit na mga hobby tulad ng pagkanta, pagsayaw, o kaya naman sa iba naman meron din mga acting class, di ba? Gaano nga ba kapatok ang ganitong mga business? Halina po't silipin natin ang mga negosyong napapanahon ngayong summer. Unang-una na rito, ang mga nag-o-offer ng alternative classes para sa mga bata. Isang business para sa mga batang nais gumaling sa subject na math. Kaya tingnan natin ang storya ng Smart Math. Smart Math is an acronym which stands for Simplified Mental Arithmetic Technologies and Methodologies Aligned Toward Heuristics. Smart Math used to be called Aloha Mental Arithmetic, but this time we have incorporated the program on heuristics, which is an aid in problem solving, so it is now called Smart Math. Our target market are the A and B students from preschool up to high school, but most of the bulk of our clientele are in the elementary grade levels because the flagship, which is composed of the stages for mental arithmetic, are given in the grade levels. Kapag bakasyon ay lalong dumarami ang mga batang pumapasok sa Smart Math. Dito nila hinahasa ang iba't ibang math techniques na hindi matututunan sa regular school year. The number of students in our centers increased by about 200% every summer because definitely we do not compete with the big schools. Most parents would prefer sending their students to schools like us, which complements on the mathematical abilities of the students during summer. During regular school year, most parents also come to us, but not as much as what we have during summer. Kaya basta may talino at sipag, tulad ng mga teachers sa Smart Math, pwedeng ibahagi ang kaalaman sa mga kids ngayong summer. May mga bata rin na syempre gustong magbakasyon mula sa mga subjects nila sa school, kung kaya mas pinipili nila mag-enroll sa mga performing arts schools kapag summer. Isa sa mga business na nag-o-offer ng mga lessons tungkol sa music at theater ay ang Spotlight Artist Center. Itinayo ito ni Robert Senya at Isay Alvarez, dalawa sa mga performing artists na tunay na pinagmamalaki ng Pilipinas sa buong mundo. Bukod sa world-class training sa Spotlight Artist Center, ano pa kaya ang meron dito na gustong-gusto ng mga tao kapag summer? We have workshops, like for example, musical theater for kids. We also have for the teens and adults.
We have the individual classes for voice, guitar, drums, piano, violin, other instruments. When we were starting out in the business, you either have to go to a university to be a graduate in voice or music. We found out it's good to have an alternative artist center just like what we have here, specifically to train students if they need or they want to go into professional theater or the performing arts. We have a lot of adult students, especially in the workshops that we did before, because we had musical theater for adults and the acting classes, and we also had before the integrated script writing directing workshops. Pagdating ng March, April at May, dagdag pa sa mga mas matatandang kliyente ang mga batang naka-summer vacation. Kaya naman naghahanda talaga sila ng summer workshops para sa mga bata. Of course, summer is the best because a lot of the students are not doing anything. They really are looking for something to do. And what we do during the regular classes of the students in their schools, we still have workshops like we'd only do it during Saturdays, or we schedule it in the evening because most of the students who would want to enroll are already working or doing something else. Like I said, a lot easier to market our programs during summer. But I think we already have a steady number of students who come to us for individual classes, and that really helps. Hindi lang mga skills ang nahahasa, kundi pati na rin ang confidence sa sarili. At tulad nga ng ipinakita sa atin ng Spotlight Artist Center, good idea rin ito para sa mga negosyante ngayong bakasyon. Huwag po kayong aalis dahil more inspiring stories and business ideas sa aming pagbabalik. Hello mga suki! Alam naman natin na ang Go Negosyo ay patuloy na nagbibigay ng daan tungo sa tagumpay mula sa kahirapan. Pero syempre, tulad po ng kahit na anong negosyo, meron din tayong tinatawag na partnership kasama ang ibang kumpanya tungo sa mga goals natin. Halina't silipin po natin ay isang celebration ng Go Negosyo at PLDT. 3 years ago, bumuo ng partnership ang Philippine Center for Entrepreneurship, Go Negosyo at ang PLDT SME Nation para matulungan ang Pinoy business owners. Para sa kanilang 3rd anniversary, nagsama-sama ang mga angelpreneurs at PLDT clients para sa celebration na tinawag nilang An Affair to Remember. Minarkahan rin ng okasyon ang pagdikit ng logo ng dalawang organisasyon. Ang mga guests ay nakarinig rin ng inspiring messages from Go Negosyo's founding trustee, Mr. Joey Concepcion, at si Mr. Eric Alberto mula sa PLDT. We would like the SME, small and medium entrepreneurs, to form the bulk and critical mass of enterprises that will fuel and propel this country to economic growth. We could not pick a more fitting partner than Go Negosyo to further the ICT enablement of small and medium enterprises. So we'd like this to last until the objectives are met, and that may take quite some time. With the support of PLDT, we've come a long way now, and I guess the efforts of really trying to help build this nation to really become a great nation, you really need big business like PLDT and the rest of our other sponsors to come out and look at those who really need the help. If we're able to bring up the micro and small to become larger corporations one day, then we will be able to create more jobs for people. So that is what this partnership is all about, helping us mentor more people. We have entrepreneurs who probably would need some support on the technical side, tell them more about being creative, being innovative with their products, and helping out in terms of the operations of the business. And that is where
partners like PLDT's SME Nation would be very helpful. To congratulate Go Negosyo and PLDT because I'm sure this partnership can really be very flourishing, and then it can really help more people. Thank you, Joey, and all the people behind it, Mon, because I think you're doing a fantastic job. I'd like to congratulate Go Negosyo and also PLDT SME Nation for their wonderful partnership. And I wish you success and more success year on and year out. I really congratulate especially Joey Concepcion for doing all this. I know this is not easy to do it, but he has done it very successfully. So we will support him all the way. I wish them a very, very long and happy partnership to the next century. Congratulations, Go Negosyo at PLDT SME Nation. Naway magpatuloy ang partnership tungo sa tagumpay mula sa kahirapan. Mamaya sa Go Negosyo, kaya mo! Alang-alang sa Flores de Mayo, bibisitahin natin ang ultimate supplier ng mga bulaklak dito sa Pilipinas. KSA Magic Skin Whitening is open for dealership. For dealers, you may call 0922-867-2377 or 566-8029. Wow, for me! Naku, ang sweet-sweet naman! Naku tama-tama to parang saktong-sakto to sa tinatawag nilang Flores de Mayo, di ba? O speaking of flowers, naku, bibigyan ko po kayo ng idea kung paano magkaroon ng business mula sa flowers katulad nito. Sa aming mga Go Negosyo, samahan nyo rin kami at tingnan natin kung saan makikita ang biggest supply ng mga bulaklak dito sa bansa. Ito po ang Dangwa Flower Market, ang kinikilalang bagsakan ng mga bulaklak dito sa Maynila. Dito po sa Dangwa Bus Station, sa Sampaloc, dumarating ang mga bulaklak mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at pati na rin sa ibang bansa. Ang buwang ito ang tinaguriang simula ng piyesta ng Flores de Mayo. Para sa panahon ng malakas na benta ng magaganda at makukulay na bulaklak, iisang lugar ang pinupuntahan ng mga tao para sa kahit anong bagay na may kinalaman sa bulaklak. Ang Dangwa, mga late 70s, early 80s pa. Andito na yung Dangwa. May mga bulaklak na tinitinda sa Dangwa. Meron ang gagaling ng Baguio, galing ng Davao, Cotabato, Laguna. So, meron din ang gagaling ng Batangas. Meron ang gagaling ng Ecuador, Holland, China, meron. Dito kasi, pag sinabing Dangwa, ang ng tao is yung wholesale talaga, yun yung bentahan, wholesale. Pero may mga retail din kasi dito. Tsaka may mga nag-a-arrange din. Yung difference ng price, sa labas at saka sa Dangwa, 100% yung diferensya ng presyo. Iba talaga ang presyo dito sa Dangwa, kung kaya dinadayo talaga ito ng mga tao. Lalo na yung may mga business na may kinalaman sa flowers. Kailan naman kayang peak season ng Dangwa? Pag peak season, dun talaga mabili. Pag November at saka pagka Valentine's. Pag mahal na araw, tsaka December, malakas. Yung usually mga bumibili sa amin, yung talagang mga may may pwesto sila, may mga tindahan din ng mga Kasi yun ang aming ang aming pag-asa din, yun ang bumubuhay din sa amin, yung may mga flower shop din. Ang isang dosenang roses na mabibili nyo for 120 pesos sa mga mall at flower shop, 60 pesos lang dito sa Dangwa. Kung bibili ka naman ng flower arrangement sa ibang lugar, ay aabutin ka ng 500 pesos. Pero dito sa Dangwa, 200 pesos lang. Pati ang kagamitan tulad ng mga basket,
ay pwedeng mabili for 120 pesos bawat dosena. Sa muli mahal naabot na 400 plus Dito mga 100 lang, 180. Mas mura dito kaysa iba. Sa Quiapo, mas mura dito. Kung sanay ka ditong mamili, pagdating mo sa mga magugulat ka talaga kasi bale, doble-doble ang price. Pwedeng triple pa, pwedeng yung 4 times pa 4 times pa expensive sa mga malls. Kapag magninegosyo ka ng flower shop o kaya may catering ka, di ba? Mas maganda talaga sa Dangwa kasi andito yung bagsakan. Hindi lang kasi bulaklak yung pwede natin bilhin, no? Una-unang kailangan mo is yung dahon. Tapos floral foam, basket, tapos yung mga pangbalot sa sa mga arrangement, mga pan-design, meron. Kaya nga, pag pumunta ka, pwede ka na makapag-negosyo na nandito lahat sa Dangwa, makukuha mo yung materyales. Saktong-saktong Dangwa para sa mga business na nangangailangan ng bulaklak katulad ng wedding, catering at restaurants. Kaya naman hindi nakakapagtaka na ito ang nangungunang supplier ng mga bulaklak. Noong nakaraang April 26 to 27, isang napakahalagang pulong ang naganap sa Washington, D.C. sa Amerika. Nagsama-sama ang representatives mula sa 40 bansa para sa Presidential Summit on Entrepreneurship. Siyempre, hindi mawawala dito ang Pangulo ng US na si President Barack Obama. Pero may dalawa pang special guests na dumalo mula sa Pilipinas. Si Mr. Go Negosyo, Joey Concepcion III ay kabilang sa mga naimbita sa summit na ito. Kasama ni Bay Sandra Basar mula sa Mindanao. Mr. Joey Concepcion is an ideal candidate to represent the Philippines, given all the work that he's currently has been doing in terms of negocio. The second candidate is Bay Sandra Basar. She's from Mindanao, and she has worked very actively on the Mindanao Chamber of Commerce as well. We hope that the two Filipino representatives will come back to the Philippines after sharing their stories. We're hoping that one thing they would actually do is come back to develop a mentoring program to discuss how can one share the lessons that they've learned in business and help to stimulate economic growth through entrepreneurship. Napag-usapan sa summit ang papel ng entrepreneurship sa mga partnership na makapagbibigay ng iba't ibang oportunidad sa sari-sariling bansa at sa abroad. When Ms. Elsadia advised me that I was one of the chosen ones, of course I was really happy about it, and I said to myself, well, you know, after so many years of starting this advocacy on Go Negosyo, finally at least someone out there has really recognized the efforts that we have done in really developing entrepreneurship in this country. In our case, it's basically learning from what these people have done with their SMEs in various countries and the development that they have used and other ideas that can further enhance how a micro and a small and a medium can grow. No? We've seen it from a model like America, how America has become as large as it is today, composed of basically small and medium enterprises, which contribute fairly large to the country's growth and employment. No? And that's what we want to model. And to be part of a huge summit like this is really an honor. Para naman kay Bay Sandra Basar, na miyembro ng Board of the ARMM Business Council at Mindanao Regional Development Council, paano makakatulong ang summit para sa mga negosyo sa rehiyon nila? I look forward to learning lots from them, from the other delegates, and also get inspired by what will be the speech of the President of the United States. So more than anybody else, ang kababayan ko ang pinaka-proud sa akin
the Cotabateños, the Muslim-owned businesses, the Mindanaoans. So I want to encourage more women to go into business and more Muslim to go into business. I really do believe that entrepreneurship can do a lot particularly on addressing peace. Dapat lagi tayo nag-iisip na tayo yung magbigay ng trabaho, hindi yung tayo yung maghahanap ng trabaho. Yun yung pinakamalaking kontribusyon natin as entrepreneurs sa ating society, is yung makabigay tayo ng oportunidad sa kapwa natin na magkaroon ng trabaho. Big time na talaga ang mga negosyante dito sa Pilipinas, mga suki. Saludo kami sa inyo, Mr. Joey Concepcion at by Sandra Basar, para sa pagtaguyod nyo sa mga Filipino entrepreneurs. Naway ito ng simula ng mas malalaking oportunidad at tagumpay mula sa kahirapan para sa lahat. Wow, mga suki, o diba? Parang ang dami-dami nating narating ngayong umaga. Ito talaga sa Go Negosyo. Hindi boring ang summer natin kasi ang daming pwedeng pagkakitaan sa panahon ngayon. Kunwari, magaling ka sa math, o kaya naman marunong ka mag-gitara, okay na okay yung idea na magturo ka sa mga bata since bakasyon din naman nila, di ba? Napakarami na talagang business na pwedeng subukan basta may tamang attitude ka lang. At syempre, talagang ibang intensity na ang ating Go Negosyo dahil ang ating founder na si Mr. Joey Concepcion ay inaimbitahan pa talaga ng Amerika para makasama siya kay US President Barack Obama sa Summit on Entrepreneurship. O diba? Sangka pa! Kaya mga suki, go lang tayo ng go sa mga ideyang napupulot niyo po dito sa amin. At pakatandaan, kahit anong panahon, dito sa Go Negosyo, kaya mo magtayo ng sarili mong business at magtagumpay mula sa kahirapan. Marami pong salamat sa aking mga sponsors, Folded in Hang, Jelly Bean, Krisha Shoes, Dr. Vivian Sarabia, and KC Magic Skin Whitening available at Star Mall Alabang, SM Bikutan, and SM Fairview. For dealers, you may call 566-8029. Tumble Tots, Preschool Lilies. Maraming salamat at Kids Ahoy in Star Mall EDSA. Muli po, magkita-kita tayo next week para sa mas marami pang kwento at payo. Huwag kalimutan na sa negosyo, may tagumpay mula sa kahirapan. Ako po si Gladys Reyes Somiru. Ito ang mas pinalaki, mas pinaganda, and new and improved Go Negosyo, kaya mo! So much further now, we were out somehow, pray for changes,